Uy, anong latest po mga kababayan? Eto, dating spokes Harry Roque mga kababayan. May magandang mensahe po. Anya, after Tambi, ano na? Naku po, ano na nga ba mga kababayan no? Yung ating gagawin, di ba? Matapos nang mag-resign itong si Tambaluslos mga kababayan. Oh, dapat bang panugutin mga kababayan? Dapat na dapat lang talaga mga kababayan, no? Kaya itong si Harry Roque mga babayan, napalay bigla. Anya, ano na ang gagawin natin matapos mag-resign ni Tambi mga babayan. So eto, pakinggan natin si dating spokes Harry Roque mga kababayan. Na mawawala na po bilang speaker si Mhm, Tambaluslos. Nangyari na nga po ngayon, mhm. wala na po si Wala Tambaluslos, na nga po. hindi na po siya speaker. Yung, Ang pumalit po si Congressman Boji D. mhm. Kakilala ko pong matalik yan si Congressman Boji D. 2016 pa, magkasama na po kami niyan. No? At ang masasabi ko, bagamat siya po ay talagang traditional politiko, Mhm. mahal po talaga siya ng kanyang constituents, unang-una. At saka, mabuti po ang pakikisama niya sa mga kapwa politiko. Mabuti. So sa tingin ko, hindi mauulit yung mga pangyayari sa panahon ni Tambaluslos Ako po. na kinakailangan pa silang maglagay sa speaker at saka sa chairman ng Committee on Appropriations para magkaroon ng na distrito ng proyekto sa Tama. kanilang mga distrito. So sa tingin ko po, tapos na yung 25% na sinasabi ni Diskaya na kinakailangan ibigay sa speaker at saka sa committee chair ng Committee on Appropriations. No? Now, bagamat mas mabuting alternatibo itong si Boji D dahil Mhm. wala siyang yung heavy luggage na dinadala ni Martin Romualdez, hindi lang dahil sa deklarasyon ng mga Diskaya, kundi sa desisyon ng isang American court doon sa kaso Tama. ng Okada kung saan Tama. sinasabi na nag-deliver daw ng suitcase full of cash kay Tambaluslos di umano Nako. nang sabi po ng hukuman para ito ay mapadala sa mga justices ng Supreme Court. Yan po yung sabi ng Delaware Court. No? So talaga naman pong it's high time na sipain na si Tambaluslos. No? Dahil talagang kung meron pang pag-asa na masalba ang administrasyon ni Marcos Jr., yan Mhm. ay kung talagang hihiwalay siya ng kapalaran kay Mm. Tambaluslos na Tama. talagang nakakasuka na si Tambaluslos. Mm. Nangyari na nga po. Pero ang tanong, ano ngayon? Yun. Siguro po ang sitwasyon sa Pilipinas maihahambing natin sa isang cancer. Ngayon po, malaking parte ng merong cancer ang matanggal. Pero yung ugat po ng cancer, naroon pa rin. Ang ugat ng cancer po, ang presidente. Nako. Unang-una, hindi po naging speaker yan si Tambaluslos kung hindi po yan Okay. pinayagan ng presidente. Sa Pilipinas po, tama ang sinasabi niyang Tamang-tama ka dyan, spokes, no? Kaya nga si Atty. Vic mga kababayan, wala siyang ibang sinisisi talaga kundi si Pangulong Marcos mga kababayan. Dahil di naman yan magaganyan si Tambi kung di niya iniluklok mga kababayan, di ba po? O, di ba noon mga kababayan ay ang si Tambalustos mga kababayan ay, di ba, sunod-sunuran lang yan mga kababayan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, di ba? Nasa gilid-gilid lang yan mga kababayan. Nagmamasid pala mga kababayan, kumukuha ng tiyempo. Di ba? Kaya si Pangulong Marcos talaga mga kababayan, isa sa may kasalanan nito. Di ba? ni VP Sara sa Pilipinas, presidente ang namimili sa Mm, speaker. yun Kaya tingnan nyo kabayan. naman, nung nagkaroon na ng desisyon si presidente na palitan si Boji D, ang Mm, buong kamara sumunod. mhm, Kasi nga po, ang hawak ng presidente ay yung pinaka-importante sa mga district congressman, yung yun. pantao ng budget. Mhm, Kaya kapag walang pondo sa distrito nila, wala silang kita by way of kickback, wala mhm, rin silang maiuwing proyekto, wala mhm. silang mapapakitang achievements sa kanilang mga constituents. At sa ating bansa, hindi naman po sinusukat ang achievement ng isang mamabata sa mga batas na kanyang naisulong na ano pa rin po yan, ang basehan pa rin kung ano yung mga proyekto na napatayo ni Congressman. Yan po ang masamang at saka malungkot ng katotohanan. So para siyang cancer na Mhm. yung nagdudulot ng cancer ay naririyan pa rin. At ang talagang pinag-uugatan ng cancer ng korupsyon sa Pilipinas ay ang presidente. Naku po. Una po,
siyang namili kay Martin Romualdez para maging speaker. Pangalawa, pinabayaan niya pong lapain ni Martin Romualdez ang 3 pangtaunang budget. At kung hindi mapipigilan, baka pati pa pang-4 na pangtaunang budget. Nako, Ang realidad po, yun lang. naubos po Kabayan. ang budget kasamang halos 1 trilyong piso Mhm. na nakalaan para sa mga flood control projects nitong nakalipas lamang na 3 taon kung saan speaker si Martin Romualdez. Pangatlo, kilala na po and he is living a life by way of example ang pinag-uugatan ng cancer si Marcos Jr. bilang nanggagaling sa pinakakurap na pamilya sa buong mundo. Yan ay isang-ayon na sa Guinness Book of World Record. Naku po, nasa So wala na po Facebook talagang record ka ba? integridad sa administrasyon ni Marcos dahil kilalang magnanakaw na po ang dugong Marcos. Panglima, yung Anong panglima, ginagawa po Pops? niyang commission na yan, Mhm. yan ay pag-aamin na hindi niya kontrolado ang gobyerno. Yun. At dapat na siya mag-resign. Kasi kung kontrolado niya ang mga gobyerno, may takot po sa isip at sa puso ng mga mandarambong sa gobyerno. At Mhm. hindi sana nangyari yung malawakang pagnanakaw ng pondo para sa mga flood control projects at iba pang proyekto ng DPWH. Sa Tama. mga kaibigan, bagamat malaking parte ng ating politika na merong cancer ay natanggal sa pagbibitiw ni Speaker. Romualdez at ni Zaldico, Aha. nandiyan pa rin po ang pinanggagalingan ng cancer at yan po ang presidente. Yun Babalik na. at babalik po tayo, bakit hindi niya na-control ang sarili niyang pinsan na speaker na dati-rati naman po ay talagang masunurin sa presidente. Well, ang dahilan nga po is kasi bagamat sa isipan ng mga nakakarami na kurakot din ng presidente, yung wala naman siya talagang hawak sa gobyerno. Ang alam ng mga kongresista, sumuporta sila na nakapikit kay Speaker Romualdez dahil ang paniwala nila si Speaker Romualdez at si Lisa Araneta Marcos ang may tunay na may hawak na kapangyarihan sa gobyerno. Kaya nga, hindi napigilan kahit anong gawin, kahit anong sabihin ng kahit sino, Speaker Romualdez at saka Lisa Araneta Marcos sa kanilang mga kagustuhan. So ang Tama. katotohanan po talaga, ang kinakailangan na matanggal din matapos ni Speaker ang kasagutan sa matapos ang tambi, dapat matanggal ang pinanggalingan ng cancer at yan po si Ferdinand Marcos Jr. Nako, kinakailangan niyo pa bang detalyihin? Tumpok mo. Dating spokes, Atty. Harry Roque, tumpok na tumpok mo po. Di ba, mga kababayan? Oh. Di ba, noon pa yan sinasabi ni BP Inday, mga kababayan, di ba, na yung may hawak talaga ng pondo ay yung si Romualdez at saka si Saldico, mga kababayan. Di ba po? Grabe talaga, mga kababayan, no? Kung bakit dapat matanggal. Siya po ang autor ng nakawan ng pondo sa Kongreso. Yung Pangulo natin, mga babayan, di ba? May ginawa siyang ngayon, mga babayan, na tila kumukontra sa mga anti-corruption na yan, mga babayan. Di ba po? So, yung Pangulo, di ba? Di natin alam, or drama lang ba yan ng Pangulo, mga babayan, para yung mga kababayan natin Pilipino ay tila ba'y sa tingin natin sa Pangulo ngayon ay, di ba, kampi natin, mga babayan. Di ba po? O, yun yung ginagawa ng administrasyon ngayon, mga babayan. Na kung baga, antay sila ngayon, mga babayan. Anti-corruption daw, di ba po? O, at sinabi pa nga yan ni Marcos Jr., mga babayan, na, di ba, nakita natin sa Facebook page, may nag-post sa Facebook na sasama daw siya sa rally ng anti-corruption. Totoo kaya yun, kabayan? Nako po. Dahil binigyan niya ng basbas, hindi lang po ang liderato, kung hindi ang gawain dyan. Meron po siyang karapatan at kapangyarihan na i-veto lahat yung mga manumalang insertions. Hindi po niya ginawa yan. At syempre, kaya siya nagpikit-pikitan sa lantarang korupsyon na nangyayari sa Kamara de Representante dahil kinakailangan nga ang lagda ng mga representante para sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yun lang, kabayan. So, sabihin po, ginamit po ang salapi para panuhol sa mga kongresista
at kaya nagsilbing suhol yung mga pondo sa kanilang mga distrito dahil nga sa limpak-limpak ng salapi na kinikita nila kapag sila po ay nag-i-implement ng mga proyekto sa kanilang mga distrito. At ang kita po, hindi lang nanggagaling sa insertions, ang kita po nanggagaling pati po doon sa mga napaloob na sa National Expenditure Plan or program na isinumite ng Presidente sa Kongreso para maging basihan ng pangtaunang budget. Now, ano sa tingin ko ang susunod? Well, bantayan po Ano, natin Boss ang Pops? September 21 rally. 21 rally, Marami na po sa akin nagsabi Mhm. na talaga naman pong hindi lang dadalo ang lahat ng ating mga kababayan kahit ano man ang kulay, bagamat marami na pong mga venues. Meron Nako po po. sa Luneta kung saan Nako. dyan dadalo po ang mga simbahan. Mhm. Meron din po sa EDSA kung saan inasahan na dadalo pa rin yung mga DDS. Mhm. Meron din po sa Batasan na nandun daw po si Vic Rodriguez, no? Hindi ko alam kung bakit pa siya nasa Batasan, no? Dahil wala na po doon si Martin Romualdez. Sana makipagsani-puwersa na lang sila kung po pwede dito sa EDSA. Mhm. Tama po, napuntahan natin ang Luneta dahil yan naman po ay panawagan ng mga simbahan. Mhm. Pero sa akin, tama rin po na pumunta sa EDSA dahil ang EDSA, dyan po talaga nangyayari ang kasaysayan. Tama. Dalawang presidente na po ang nasisante dyan sa EDSA. At Tama. kaya nga po, umaasa tayo na sa September 21, Pangatlo na marami pong mga magaganap na rally, iyan din po ang magsisilbing susi, mitya, kumbaga, para masisante na natin itong si Marcos Jr. Nako Hindi- po. Nako po mga babayan, no? September 21 po mga babayan. Ilagda niyan sa inyong kalendaryo mga babayan na tara na at pumunta mga babayan. Siyempre, suporta tayo niyan mga babayan. Tama itong sinabi ni Atty. Harry Roque mga babayan na, di ba, dapat yung puno mga babayan isali na rin nating alisin mga babayan. Hindi po kinakailangan maging madugo itong prosesong ito. Gaya Nako ng po. ginawa ni Speaker Romualdez, siya ay voluntaryo nagbitiw dahil kahit anong pang palamuti ang gawin nila, hindi maitatanggi na talagang isa sa pinaka-guilty sa korupsyon ay ang Speaker at ang kanyang Committee Appropriations Chairman na si Zadico. Gayunpaman, ang liability, ang pananagutan ng Presidente kasing tindi ng pananagutan ni Romualdez. Nako. Dahil siya ang nagbigay kay Romualdez ng titulo at kapangyarihan at dahilan para lustayin ang pera ng taong bayan at yan para nga po tuluyan ng mabura sa ating political situation ang VP Sara sa pamamagitan ng kanyang impeachment na mabuti na lang ay hinarang na ating Tama. hukuman, ng kataas-taasang hukuman. So kinakailangan po ang panawagan natin para matigil na ang tanging solusyon, para matigil na ang lantarang korupsyon ay Marcos resign. So what next after Tambaluslos? Kinakailangan Marcos resign. Sana Yun po kabayan. maging voluntaryo. Pero po sabi ng Korte Suprema, pwede rin din pong by constructive resignation. So kung ayaw na mag-resign physically ng Marcos Jr., po pwede naman po voluntarily umalis na siya sa kanyang pwesto, umuwi na siya sa kanyang tahanan sa Forbes Nako. Park, kung Nako. saan natatakot po ang kanyang mga kamag-anak dahil baka pasukin sila ng mga galit na galit ng mga Pilipino, Nako. susubin ang bahay. Naku po mga babayan, no? Baka matulad tayo sa Dipal mga babayan, di ba? Yung mga Gen Z nila yun, doon mga babayan is, di ba? Sabi, yung presidente nila doon mga babayan, di ba? Pinatalsik nila mga babayan, yung palasyo ba yun doon sa Nepal mga babayan, sinunog nila. Naku po, mapapautot na lang tayo pag nangyari yan dito mga babayan. Mapapautot si Pangulong Marcos mga babayan. Di ba po? Ni Tambaluslos at lusubin ang bahay ni Marcos Jr. Yan po ay kinatatakot ng mga nakatira sa Forbes Park. Kaya nga po, kung ayaw niyo pong manebro sa inyong kapitbahay, ang Marcos Jr., magbitiw na po kayo. Nako. Kawawa naman yung mga kapitbahay ninyo kung yung galit ng taong bayan, biglang mabuhos sa kanila. Nako. Resignation po is the honorable thing to do kapag hindi nyo na po talaga kayang patakbuhin ng gobyerno at dahil napakita nyo po na talagang
Tanging si Tambaluslos ang nagdesisyon kung paano lulustayin ang kabanang taong bayan. Nako, The buck stops with you. tama. Kayo po ang nagbigay ng kapangyarihan, kayo po ay nagbulag-bulagan sa gawain ni Tambaluslos, at kayo nagbigay ng kadahilanan, ng motive para lustayin ang taong bayan, ang pondo ng taong bayan, at yan na po ay sa pamimili ng boto laban kay BP Sara. Sara. So the buck stops here. You had 3 full years to prove your worth. Tinignan naman po ng taong bayan kung talagang kayo po ay gagawa ng hakbang para malinis at mabago ang imahe na inyong pamilya. Hindi po nangyari, lalong lumala. Mas matindi po ang kahirapan ngayon, mas matindi ang kagutuman, bumalik po ang kriminalidad, ang mga dayuhan na namumuhunan, umalis na po ng Pilipinas, at ngayon po talagang ang presyo ng bilihin ay napakatataas na. Palpak po talaga kayo sa Tama ka panunungkulan, dyan, Spokes. at ang Tama. tanging solusyon ay kayo po ay voluntaryong mag-resign. Yun. So ang kasagutan po sa aking tanong, what next? Marcos resign. At kung hindi po kayo magre-resign, kayo po ay sisisantihin ng taong bayan. Nako. At yan nga po sa tingin ko ang mangyayari sa 21 ng Setyembre, Nako. na magkakaisa ang taong bayan at magkakaroon ng desisyon. Enough is enough. Enough. Marcos is fired. So ang panawagan po, mag-resign, otherwise kayo po ay sisisantihin Marcos Jr. Pasensya na po kayo, Nako. konti lang aking boses, pero minabuti ko po na isama aking boses sa boses ng mga milyong-milyong sumisigaw. Tama na, sobra na, Marcos resign. Resign. Maraming salamat po sa inyong tangkilik, at sana po bukas meron na tayong sapat na boses. For now, Marcos resign. Nako po mga kababayan, no? Marcos resign mga kababayan. Nako, payag ba kayo niyan mga kababayan? Syempre, payag tayo dyan mga kababayan. Para maupo na yung ating pinakamamahal na BP Inday Sara Duterte mga kababayan. Para kahit papano mga kababayan, maisalba itong ating bansa mga kababayan. Di ba? Yung mga bilihin, tama talaga yung sinabi ni Atty. Spokes Harry Roque mga kababayan na ang mahal-mahal na. Di ba po? No, nasaan na yung sinabi niyang bigas mga kababayan? Di ba? Yung ginawa lang yung by 5 bigas nung eleksyon mga kababayan, di ba? Tapos yung bigas, di ba? Tila may kinakantsawan pa yun ni BP Sara, di ba mga kababayan, na yung bigas na 25 pesos daw ni BBM ay, di ba, pang ano lang, pang patuka ng manok mga kababayan. Di naman sa inaano natin mga kababayan, ha, pero ganun mga kababayan, di ba po? So ngayon, nasaan na? Nasaan na yung pinramis na nung eleksyon na 20 bigas mga kababayan? Wala, di ba? 80 bigas na mga kababayan. Nako po mga kababayan, September 21. Punta tayo dyan mga kababayan para sa pagbabago ng ating bayan. God bless po sa ating lahat, at huwag kalimutang mag-subscribe po kay Atty. Spokes Harry Roque, at anong latest po mga kababayan.